ilang buwan, no, ilang buwan siya yung umupo na secretary sa Department of Agriculture. Kasi inayos niya talaga guys, eh. Gusto niya kasi maging self-sufficient tayo sa bigas. At ngayon nga mga kaibigan, ito na nangyari na. Self-sufficient na po ang Pilipinas sa bigas. Hindi po tayo nag-aangkat ng bigas. So hindi po natin alam kung sa January kung mag-aangkat tayo, hindi natin alam, no, pero nitong mga nakakaraang buwan ay naglabas po, no, ng utos ang ating Pangulo, ban ang pag-aangkat ng bigas. So until now, mga kaibigan, ito'y pinalawig ng ating Pangulo na ban pa rin ang pag-aangkat ng bigas. So literally, self-sufficient ang Pilipinas sa bigas. Ang galing, di ba? Ang galing ng ating Pangulo. Hindi yan nagawa. Hindi yan nagawa ni Duterte. So, isa yan mga kaibigan sa dahilan kung bakit lalong tumataas ang satisfaction rating ng ating Pangulo. Isa po yan sa dahilan kung bakit ang mga Pilipino ay nasasatisfy sa trabaho ng ating Pangulo. Kasi yung sinasabi ng mga DDS na pinangako daw na 20 pesos na bigas, ay ayan, nakamit ng ating mga kababayan. Diba? Meron na pong 20 pesos na bigas. At patuloy po ito na pinapalawak, no, sa buong kapuluan ng Pilipinas. Yan. Yan. So, napakagaling po ng ating Pangulo. For his physical and mental health. So, ito mga kaibigan, no, talakay lang natin ng konti. Itong ginawa po ng mga senador, no, na nag-file po sila ng resolution para ipakita, no, sa ICC na para ipakita, no, just to show off na gusto po nilang i-paint na image ay, uy, ang gobyerno, uy, ang mamamayang Pilipino gusto si Duterte pauwiin, i-house arrest na lang. Ito po yung tinatry ng mga senador na ipinta, no? At ipamulat, no, sa mga sa ICC na gusto ng mga Pilipino di umano na si dating Pangulong Duterte ay ma-house arrest lang. But in reality, mga kaibigan, ito po ay gusto lamang ng mga senador, ng mga kumampi, no, kay Duterte. So, tingnan natin saglit, no. Sabi po ni Tito Sotto, however, my choice or decision in my conscience might even help in further dividing the nation. Senate President Vicente Tito Sotto III explained why he decided to abstain from supporting Senate Resolution number 144 urging the International Criminal Court to place former President Rodrigo Duterte under house arrest on Wednesday, October 1, 2025. Sabi po niya, pakinggan nga po yung natin sinasabi ni Senate President. Tapos, komentuhan po natin. My choice or decision in my conscience might even help in further dividing the nation. Therefore, I register an abstention. Yan, so sabi niya, nag-abstain po si Tito Sotto, no? So, madami ang nag-sign, no, sa Senate resolution na yan. Bakit? Ang kanila pong sinasabi, nakakaawa daw yung sitwasyon ni dating Pangulong Duterte, matanda na daw, may sakit daw, no? Pero kung i-analyze natin mga kaibigan, totoo ba na nakakaawa ang sitwasyon ni dating Pangulong Duterte? Unang-una sa lahat mga kaibigan, pag inisip mo kasi yung 30,000 na mga Pilipino na chinugi sa panahon ni Duterte. Konsensya muna mga kaibigan eh. Bago yung awa, konsensya muna. Konsensya at hustisya para sa 30,000 na mga chinugi sa kanyang panahon. At para na rin sa hustisya na hinihingi
ng mga pamilya nitong mga Chinugi, no, sa panahon ni Duterte. Mga kaibigan, kung i-recall lang natin yung mga pronouncement ni Duterte nung siya ay Pangulo pa ng Pilipinas, masasabi mo ba na kawawa siya? Mga kaibigan, dali okay. Okay. Orders are sa police pati military. I will not hesitate. My orders are sa police pati military. Pati mga barangay na pagka ginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin, shoot them dead. Alam mo, we are ready for you. Gulo o barilan o patayan, I will not hesitate. My soldiers to shoot you, I will not hesitate to order the police to arrest and detain you. Ngayon, pag kayo ang na-detain, bahala kayo sa pagkain ninyo. So yung mga sinasabi niya, nandyan talaga lahat ang nasa... Sa inyo po, nakaranasan, kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Mga 6 o 7. So Ay, what- kung natuluyan yung, hindi ko na follow up sa hospital kung natuluyan. Huwag ko lang ipaalala ko ulit, Mr. Chair, kasi mula din ito sa Senate hearings, ano? I-quote ko lang po kayo, in Davao, I used to do it personally, just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Correct. Sinabi niyo po yan sa mga business leaders sa meeting sa Manila. At kung paano nyo ginode ang mga police officers to gun down suspects. Tama po ba? Yes, if they present a violent resistance. That's the only thing that you can kill the criminal if you are personally in danger of losing your life too. Ito But po, hindi mo pwedeng patayin yung kriminal nag-handcuff o nakatali. Hindi trabaho ng lalaki yan. ito pong second, Mr. Chair, na quote, kayo rin ito. And I'd go around in Davao with a motorcycle, with a big bike around, and I would just patrol the streets looking for trouble also. Manila Times po ito. I was really looking for a confrontation so I could kill. Sinabi niyo po. Yes. Nagdadasal po ako na nagmumumtor ako na may mag-hold upper dyan. At umabot na kita, talagang patayin kita. At kung basta kriminal ka, wala akong pasensya sa kriminal. tingnan niya mga pronouncement niya. Yung huli na lang, wala akong pasensya sa kriminal. Ang tanong, bakit si Kibuloy prinotektahan niya? Bakit si Kibuloy ginawa niya ang lahat para maprotektahan? Bakit si Michael Yang, nakilala na drug lord at maraming kaso sa China, bakit niya prinotektahan? Bakit hinayaan niyang maglabas-pasok yung mga drug lord sa Malacanang, katulad ni na Peter Lim, katulad ng mga Charlie Tan at iba pa? Sami Uy. Kung talagang totoo, nagalit siya sa kriminal, bakit, mga kaibigan, prinotektahan niya ang mga kriminal? Di ba? Yun lang yan, mga kaibigan eh. Bakit ang mga kababayan nating mga Pilipino na mga mahihirap na bumoto sa kanya at nagpanalo sa kanya, bakit hindi niya tinulungan?
Sinugi pa niya. Adik yan? Bakit mo papatayin? Iparehab mo. Kung meron pa siyang yung way na magbago, parehab mo. Kung super lala na, ayaw na talagang magbago, ikulong mo. Kasi ang pagiging addict, yan ay guys sakit yan sakit. Pwede mong i-treat yan. Hindi naman yan mga kaibigan, sa ibang bansa nga, yung pagiging addict, hindi naman kinukulong tinitreat. Kasi yan ay isang sakit. Ano yung mga kinukulong? Yung mga pusher. Yung mga nagtutulak. Yun ang kinukulong. Pero pag sasabihin mo addict, hindi kinukulong yan. Tinitreat yan para magbago. Lalagay mo sa rehab para magbago. Huwag mong patayin. Nakalagay sa Biblia, bawal ang pumatay ng tao. Wala kang karapatang pumatay ng tao. At kung sasabihin ni Duterte, galit daw siya sa bakit si Kibuloy namamayagpag, protektado. Michael Yang namamayagpag, protektado. Pinalaya mo pa, pinapuslit mo pa ng bansa si Peter Lim. Kasi di ba? Yung PDEA mismo ang nagkumpirma si Peter Lim nga yung drug lord. Biruin mo nahuli na siya ng NBI pagkatapos kamukat-mukat mo nawawala si Peter Lim. Nalabas-masok sa Malacanang. Kaya mga kaibigan, yung mga sinasabi ni Duterte, puro budol Tapos, iganon daw kapag nanlaban. 30,000 nanlaban lahat. Ang sabi nga ng mga, guys, meron namang hindi makakapagsinungaling ang CCTV. Kita mo nga, yung isang viral na CCTV, yung sa Tondo, nagdatingan ng mga pulis, pinaalis yung mga tao, pati mga batang naglalaro, pinaalis lahat. Maya-maya, yung pulis, doon sa pintuan, humarap sa pintuan, kitang-kita sa CCTV. Tapos sinipa yung pintuan. Pagkasipa. Saan doon yung lumaban? Nasabi nga mga kaibigan, sabi sa investigasyon na halos lahat ng mga ginanon, yung iba natutulog. Yung iba kumakain with family. Yung iba naman nakikipaglaro sa anak. Yung iba naman nanonood ng TV. Ginanon sila sa loob ng kanilang mga bahay. Nandyan yung mga pamilya. Na trauma pati mga anak. Nakita nila kung paano ginanon yung tatay nila. Hindi makatao. Barbaro. So yan ba ang nanlaban? Pinapalabas ng mga pulis noon na nanlaban kasi kapag nanlaban daw at ganon, 1 million. Diba sabi ni Bongo? Si Bongo mismo ang nagsabi. Pag nanlaban, 1 million. Pag nahuli at hindi ganon, kalahating milyon. So, ginawang motivation yung pera para makaganon. So, may mga report pa nga na pati daw yung mga street, mga tao na nasa street. Yun daw ang tinataniman. Tapos ginaganon. Tapos lagyan ng karatula. Huwag tularan. Huwag ako tularan dahil ako ay ganun. Grabe. Grabe mga kaibigan, ginawa ni Duterte. So yan, sana naisip yan ng mga senador na pumirma ng yes, na para si Duterte ay i-house arrest na lang daw at pauwiin dito. Sana na-realize nila yan. Nasa panahon ni Duterte, ang yabang niya Meron pa siya yung sabi niya na, I want you to KILL him and I will give you, sa'yo ko ibigay ang 3 million. Talagang in-encourage niya na gusto ko ikaw ang ganon sa kanya para sa'yo ko ibigay ang 3 million. Nag-utos pa talaga Di ba?
Ang daming pronouncement ni Duterte, mga kaibigan. Oh, dapat iniisip yan ng mga senador na to. Kung sinasabi nilang kawawa si Duterte, aba, matanda na raw. Isipin nyo, ang daming matatanda nasa kulungan. Ang daming senior citizen sa kulungan. Ano na sa totoo lang, mabuti pa nga itong Marcos administration eh. Itong Marcos administration, merong sympathy, merong awa. Tingnan mo yung direktiba ng Pangulo natin kay SOJ Boying Rimulya. Pabilisin ninyo, i-review ninyo ang mga kaso. Yung mga matagal na nakapag-serve ng sentence, palabasin na. Yung mga senior citizens na may mga sakit, ano na yan, kung makita nyo naman na wala nang palabasin na yan. Kasi grabe mga kaibigan na ang sistema ng kulungan natin ngayon. Sa isang kwarto na ang kasya ay nasa 400 lang na tao. Ang nakakulong, 4,000. Mga kaibigan, nangyari yan sa mga kulungan natin. Grabe mga kaibigan. Grabe yung sistema, grabe. Iba talaga mga kaibigan, hindi mo matake. So tingnan mo yung mga nandyan, grabe ang kanilang nararanasan. Pero si Duterte sa The Hague, si Duterte sa ICC. Air condition, maganda ang tinutulugan, nag-iisa lang siya sa kwarto, may TV siya, meron siyang telepono, meron siyang may sarili siyang banyo, meron siyang corner na kung saan pwede siyang mag-computer, pwede siyang magsulat kung ano gusto niyang gawin. Guys, maganda ang kalagayan ni Duterte sa The Hague at pwede siyang dalawin anytime. Makakausap niya, makikita, mayayakap ang kanyang pamilya. Pero yung 30,000 na namatayan, yung 30,000 na namatay at mga pamilya ng biktima ng war on drugs, forever, hindi na babalik. Diba? Kaya ito mga kaibigan, sana na-realize ng mga senador na to na kailangan natin ng hustisya eh. Matanda na si Duterte? Oo, matanda na siya. Pero kailangan natin ng hustisya. Hindi pwedeng maging selective tayo. Hindi pwedeng kahit na dahil sa matanda na siya, hindi na siya pwedeng makulong. Guys, ang daming kasalanan ni Duterte. Crime against humanity ito, mga kaibigan. Hindi lang 100 ang kanyang pinatay. Napakarami dahil sa kanyang war on drugs. 30,000. At kung sasabihin niyo, 30,000, nasaan yun? Nasaan ang mga yan? O sige, gamitin natin yung report ng Office of the President sa panahon ni Duterte. Ilan yung report ng Office of the President sa panahon ni Duterte? Yung opisina niya mismo Office of the President ang nag-report. Ilan daw? 20,000 plus. Yun, recorded talaga yan. Kasi ni-report ng Office of the President. 2017, ni-report nila yan. Makikita yan sa mga website. I-search nyo para makita nyo kung hindi nyo alam. Mga kaibigan, nakakatakot po. Sa panahon ni Digong, nakakatakot. Talagang hindi ka makalabas dahil pagbibintangan ka, tataniman ka ng sachet, ng illegal na substance, lalagyan ng baril yung kabila mong kamay, pagkatapos lalagyan ka ng karatula, na wala ka namang kinalaman sa illegal substance, pero gagawin sa iyo yun dahil sa salapi. Nakakatakot sa panahon ni Digong, guys. Sabi ko nga sa inyo, sa panahon nga ni Digong yung pamangkin ko na hold up. Pandemic yan pandemic. Na hold up, tinutukan ng ice pick dito. Tapos meron pang kutsilyo dito. Tapos meron pa dito. Kinuha yung buo niyang bag. Take note SK chairman siya sa lugar na yan.
SK chairman siya. Bumaba siya ng jeep, malapit na siya sa bahay nila, naglakad siya. Ayun, alas 10 ng gabi. Take note, alas 10 ng gabi lang. Nakakatakot sa panahon ni Digong. Tapos, riding in tandem dito, namamaril. Makita mo doon, may riding in tandem, namamaril. Ang daming kriminal. Nakakatakot, hindi ka makakapaglakad sa gabi. Sa panahon ni Digong. As in, nakakatakot. Ang daming riding in tandem na basta-basta na lang, pagkatapos mamamaril. Grabe, nakakatakot sa panahon ni Digong, mga kaibigan. Kahit matino kang tao, matatakot ka talaga na umalis ng bahay dahil ang daming kriminal. At mind you, ang mga kriminal during the time naka-uniforme pa, at yung iba naman ay naka-civilian, pero mga lespo. Nagra-riding in tandem para makapatay. At purposely, maghanap ng mapagkakakitaan, pagbibintangan, ilalagay nila yung mga sachet ng S para may ganito sila. May bayad. Nakakatakot guys sa panahon ni Digong. Hindi ka makalabas ng bahay. Kaya nga, ito pa, yung isa ko pang pamangkin na trauma. Kaya hindi yun lumalabas. Pandemic, di ba? Pandemic. So, naka-mask. Nagmumotor kasi hinatid niya yung anak niya na nag-aaral. Tapos sinusundan daw siya ng naka-motor din. Sinusundan siya. Tapos nagugulat daw siya. Bakit parang ako yata yung inaano nito? Ako yata yung sinusundan. Tapos nung medyo huminto siya, huminto din yung tapos sabi sa kanya, "O ikaw." Tapos sabi niya, "Bakit po?" "Pakitanggal mo yung face mask mo." Tinanggal yung face mask niya. Tapos sabi, tinitigan siya. "O sige, ibalik mo na." Tapos umalis na daw yung nakamotor. So mga kaibigan, natakot na yung pamangkin ko. Lalong-lalo na, yung isa kong pamangkin na hold up, di ba? Na hold up. Pandemic. Guys, hindi po safe sa panahon ni Duterte. Kabi-kabila, natutumba. Ang daming riding in tandem. Ngayon, may naririnig ba kayo na riding in tandem na pumapatay ng tao? Kung may marinig man kayo, very isolated. Bawa, isa lang. Bawa sa isa lang. Pero in the time of Rodrigo Duterte, my God, every day, may mga riding in tandem bumapatay ng tao. Bakit nga ba ganun? Bakit ang gulo-gulo sa panahon ni Duterte? Lalo na, pinagulo lalo ng Pogo. Nandun yung mga high crimes. Grabe mga kaibigan. Kasi di ba, nilegalize ni Duterte ang Pogo. Dumami lalo ang mga krimen. Andyan yung mga sex trafficking, human trafficking, yung scamming, nandyan lahat, torturing, kidnapping. My God, nandyan lahat sa panahon ni Duterte. Diyan din nangyari sa panahon ni Duterte yung mga sabongero, mga almost 300 na mga sabongero na nawawala sa panahon ni Digong. Diba? So, mga kaibigan, super nakakatakot talaga sa panahon ni Digong, no? At dyan din nangyari, no, sa panahon ni Digong na kung saan, di ba, yung mga krimen na naririnig natin noon, pinapasok, no, yung bahay, pagkatapos, yung babae, yung sa loob ng CR, may pinukbok na martilyo. Grabe mga kaibigan, mga brutal. Grabe. At sa panahon din ni Digong na nangyari, yung gang, no, apo, may kasama siya mga barkada. Yung lola niya, nakahiga sa sofa. Lola, matanda na, as in lola, 84 years old. Yung apo, bangag. Kasama niya yung mga kanyang mga tropa na bangag. Anong ginawa nung apo at saka nung tropa? Ni-rape yung lola. Sa panahon ni Duterte, mga heinous crime, grabe mga kaibigan. Grabe, napakagulo ng Pilipinas sa panahon ni Duterte.
Real talk lang tayo dito mga kaibigan, real talk lang tayo. Sa katotohanan lang tayo. Sa panahon ni Duterte, hindi safe ang Pilipinas, hindi safe maglakad. Ang dami, ang napakaraming kriminalidad. Guys, sabi ko nga sa inyo kaya pag DDS bulag Kasi biruin mo si Duterte ang nag-legalize ng Pogo. Alam niyo ba mga kaibigan, nung pumunta nga kami nag-cover kami sa sa Congress, nagkaroon ng hearing about Pogo. Pinakita mga kaibigan yung ginawa ng mga Pogo sa kanilang backyard na andoon yung mga buto ng mga tao. Buto ng mga tao mga kaibigan, doon nila nililibing sa kanilang backyard. Ganyan po kasama yung Pogo. Kaya nga nung si PBBM, diniklara niya totally ban ang Pogo. Talagang nag-decrease, bumaba ang kriminalidad sa bansa. Kasi yung Pogo, sila yung nagdala ng high crimes. Bukod sa sugal, yung mga kababayan natin ay yung mga kababayan natin mga kaibigan nabibiktima scamming, human trafficking, sex trafficking, love scam, lahat ng klaseng scamming. Andiyan yung kidnapping ng mga Filipino-Chinese community, kinikidnap for ransom. Tapos yung iba, chinuchuging. Grabe mga kaibigan ang nangyari sa panahon ni Duterte. Kaya nga, matatawa ka na lang pag may nagsasabi na DDS na safe sa panahon ni Duterte, nakakalakad sa gabi, matatawa ka na lang Kasi, yun bang tulog sila at hindi pa sila nagigising sa realidad na paano mo masasabi na safe ang isang bansa na si Duterte mismo ang nag-legalize ng Pogo. At alam naman natin kung ano ang naging bunga ng Pogo. Take note mga kaibigan, ang China mismo guys ayaw nila ng Pogo. Bakit? Ba't ayaw ng China ng Pogo? Kasi alam nila, ang sabi ng China, ang Pogo ang nagdadala ng kriminalidad. Pagkatapos si Duterte, niyakap niya ang Pogo. Kanyang nilegalize ang Pogo. Bakit? Kasi nagbibigay sa kanya ng cash. Tingnan mo kung gaano kasama ang presidente na yan, si Duterte. Puro lang pang sarili. Nagbibigay sa kanya ng cash ang Pogo. Kaya ginawa niya itong legal. Tingnan nyo pakinggan nyo ito Nagbibigay ng cash kay Duterte ang Pogo. Pakinggan nyo to. So ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Diba? Ang Pogo po ay bahagi po yan ng isang nagbibigay ng cash sa ating presidente. Kay Digong. Yan ang dahilan mga kaibigan kung bakit nilegalize ni Digong ang Pogo. Take note ang China mismo, totally ban ang Pogo sa China. Kasi, ang sabi ng China, ayaw nila ng Pogo kasi maraming krimen yan. Yan ang nagkukos ng krimen. Tapos mga kaibigan, niyakap ni Duterte ang Pogo sa Pilipinas. Ginawa niyang legal ang Pogo sa Pilipinas kahit alam niya na inayawan ng China, totally ban sa China dahil nagbibigay daw ng krimen, pero niyakap ni Duterte. So dito pa lang makikita natin tama pala yung sinabi ni Trillanes na si Duterte ang nagpalakas ng sindikato sa Pilipinas. Si Duterte daw ang pinagmulan ng paglakas ng mga sindikato sa Pilipinas. Diba? Guys, ayaw ng China sa Pogo. Ayaw ng China sa Pogo.
Dahil nagbibigay ito ng maraming krimen. Pero niyakap ni Duterte dahil sa pera. Sakim sa pera si Digong. At wala siyang concern kung ano ang magiging cost, kung ano ang magkakahihinatnan ng Pilipinas. Sakim si Duterte sa pera. Sakim. Kaya diba mga kaibigan, nakakatawa. Ang mga DDS, pag sasabihin nila na walang na safe daw sa panahon ni Digong, na ganito daw. My God. Gumising nga kayo sa katotohanan. Gumising kayo. Pag may time, gising-gising din kayo ha. Huwag palaging tanga. Dahil kasalanan ang pagiging tanga. Gumising kayo sa katotohanan. Carmelita Torrejos, siya nga ang nagpalakas. Sino pa ba? Daming nakinabang mga alipores niya na nagtatanggol sa kanya. Correct. Francis Pimi Infinite, tama ma'am. Bet Cuenca, hi po, hi din po. Yan. Oh, so di ba? Yun ang katotohanan mga kaibigan, no? So, hindi po pwedeng sabihin na safe sa panahon ni Duterte. Kabi-kabila ang riding and tandem, kabi-kabila ang krimen ng mga pogo. At kita nyo naman, di ba? Nagkaroon pa tayo. The first Chinese mayor, Alice Go. At sa panahon ni Duterte, naging legal ang mga Chinese, Chinese from mainland China. Walang Filipino blood, pure Chinese. Nagkakaroon ng birth certificate, nagkakaroon ng Philippine passport. Kasi nga, sa panahon ni Duterte, siya ang nagpalakas ng mga sindikato. Sa panahon ni Duterte, simple lang ang mangurakot. Sa panahon ni Duterte, hindi pinupuna ang korupsyon. Sa panahon ni Duterte, baliwala lang ang korupsyon. Kaya nga sabi niya, the corruption in the government is endemic. At hindi daw ito kayang solusyonan ng kahit sinong tao. Take note, sinabi niya yan. Hindi kayang solusyonan ng kahit sinong tao ang korupsyon sa Pilipinas. If you want to stop corruption, we have to close the government. Kung gusto mo daw na matigil ang korupsyon, isarado ang gobyerno. Yan po ang sinabi ni Duterte. Wala po siyang solusyon. Hindi po katulad sa Pangulo natin ngayon na may solusyon. Na gumagawa ang lahat, na-try lahat, everything, every effort ng ating gobyerno ngayon, ng ating Pangulo para labanan ng korupsyon. Pero si Duterte, tinolerate niya ang korupsyon dahil wala daw po makakapagpigil ng korupsyon. Sinabi niya yan, coming from his mouth. Wala daw makakapigil, wala daw makakasolve ng korupsyon. Isa lang daw ang pwedeng gawin para matigil ang korupsyon, isarado ang gobyerno. Anong klaseng kaisipan yan? Bugok, diba? Parang anak niya, bugok. Uy guys, naka 2 oras na tayo. 2 oras na pala tayo mga kaibigan. No? So, guys, paalam na ako at naka 2 hours na pala tayo. Magluluto pa ako guys, no? Kasi ako po'y aalis. Maraming po salamat sa lahat ng mga pro-PBBM na nanonood. Maraming po salamat sa lahat ng mga kakamping, sa lahat ng mga dilawan, at sa mga bugok na mga DDS. Maraming po salamat sa panonood. At maraming po salamat sa nagbigay sa akin ng pakape, no? Yan. Maraming salamat. Yan. So, mga kaibigan, mamaya magta-try pa tayo no na mag-live. Yan. Magta-try pa tayo na mag-live mamaya, guys. No? So, another topic naman po mamaya. Siguro mga gabi na lang, no?
Okay. Okay. Dala. Yan. Okay. Nasaan na ba yun? Nawala siya. Hindi ko makita Hindi ko makita yung comment. Nawawala Nawawala siya. Yeah. So guys, maraming salamat. Bye-bye and God bless. Thank you. Salamat po sa inyo. Bye-bye.